Sabi ng Panginoon, magalak kayo sa mga pagsubok at magalak kayo at purihin ang ating Panginoon Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, mapapalad po tayo sapagkat pag-araw ng linggo ay hindi natin siya nakakalimutan. Sapagkat hindi ito aksidente na tayo, ang bawat isa ay pumupunta rito, kundi tinawag tayo ng ating Panginoon, ayon ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Mga kapatid, binigyan po tayo ng kapan para po at binigyan tayo ng kumplitong kapan para purihin, sambahin sa katotohanan at awitin sa kanyang kalugod-lugod na awit ng makalangit, hindi yung makasalimutan. Siyempre, tatawagin ko na po ang ating sister na si Sister Karina. Sa ating lahat, nandito tayo sa gawain ng ating Panginoon. Umaasa tayo na ang Diyos ang siyang manguna sa ating buhay. Ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng masaganang pagpapala, hindi lang sa pisikal kundi masaganang spiritual. Yun ang ating kalakasan sa loob ng isang linggo. Minsan lang natin gawin ang para sa Panginoon. Pero ang Diyos umaasa sa atin. Di ba? Umaasa sa atin ang Panginoon na tayo ay patuloy na lumalapit at maglingkod sa Kanya. Kaya naisin natin na tayo ay nagpapatuloy sa gawain ng ating Panginoon. Bibihira lang, kaya ngayon sa linggong ito kakaunti lang, diba? Tingnan mo sa paligid natin, diba nagkakasayahan dahil buhay na ang ating Panginoon, diba? Sabi nila nagkakasayahan sila, naliligo, parang ginagawa nila sa buhay. Pero tayo, hindi natin yan iniiwan ang araw ng linggo dahil ito ang espesyal para sa ating Panginoon. Diba? Sabi nga, nagmumuni-muni sila. Pagkatapos noon, kasayahan. Kaya purihin ang Panginoon, tayo ay tumayo, at tayo ay nagdako na sa malagang gawain ng ating Panginoon. Purihin natin siya. Naisin natin na, sabi nga, kakaunti lang talaga. Huwag na tayong magsaka. Kakaunti lang talaga. Sabi ng Panginoon, kakaunti lang ang makapasok doon sa kanyang kabanal-banalang trono. Kaya naisin natin na tayo ay isa na makapasok sa kanyang kabanal-banalang trono. Kaya sa umagang ito, sabi nga, magpalinis tayo sa Panginoon. Dahil bagamat napako siya sa krus ng Kalbaryo, pero natubos niya na tayo. Kaya gawin natin para sa Kanya. Ibalik sa Kanya ang paghihirap ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, awitan natin ang Diyos.
ito, Diyos. Narito kami, Panginoon, upang magpakumbaba sa iyo. Patuloy mo kaming linisin, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming buhay, Panginoon. Bagamat nagkakasala kami sa iyo, Panginoon, pinatawad mo na kami, Lord, dahil napako ka sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming mga nagawang kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil isa kaming pinili mo na makapasok sa iyong kabanal-banalan sa trono. Ninanais namin, Panginoon, at inaasam namin, Lord, na makasama mo kami sa iyong pagbabalik. Kaya sa umagang ito, Panginoon, nais din namin makasama, Panginoon, ang aming mga kapatid. Ano man ang kanilang mga ginagawa ngayon, Panginoon, dalangin namin na idako sila, Panginoon, sa lugar na ito, Diyos. Na patuloy kaming magsama-sama na magpuri at magsamba sa iyo. Maging aming mga katabi, Panginoon, sa building na ito, Diyos. Bagamat naririnig nila, Panginoon, ang iyong mga awitin. Bagamat naririnig nila, Panginoon, ang iyong mga salita. Pero hindi mo sila hinahayaan, Panginoon, na sila ay makarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Na ito ang kanilang, Panginoon, kaukawan sa kanilang mga buhay espiritual. Kaya Lord, masalamat sa umagang ito. Ikaw ang siyang manguna sa umagang ito. Pagharian mo kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Na kung saan, Panginoon, na ito, Panginoon, ang aming kagalakan. Ito, Panginoon, ang aming kalakasan na nagbibigay sa amin ng aming buhay. So Lord, marami pong salamat. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hello! Kaya sa umagang ito, iba na natin tayo. Panginoon, dapat na araw-araw. Yes, at isang araw, Panginoon, ay kulang ang aming pagpupuri at kulang, Panginoon, ang aming pagsamba natin sa iyo. Kaya Lord, sa umagang ito, ibigay natin, Panginoon, ang aming sarili, ang aming buhay, na ikaw, Panginoon, siyang
Dahil hindi lang sobra-sobra. Dahil puno-puno, Panginoon, kami ng pag-asa. Kaya sa umagang ito, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Ninanais namin, Panginoon, na maranasan, Panginoon, namin ang iyong presensya at ang iyong mga salita ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan at kagalakan, Panginoon. Salamat sa umagang ito muli, Panginoon, na kami, Panginoon, patuloy mo kami nga ginagay, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, patuloy kang namin purihin. Patuloy ka, Panginoon, namin na awitan, Panginoon. Lord, samahan mo kami at maranasan namin, Panginoon, ay ang iyong presensya. Hallelujah. Pinupuri ka namin, itinataas kayo aming pinapupurihan ka
Panginoon, salamat muli. Ikaw, Panginoon, ang ating itataas, Panginoon, sa umagang ito. Kaya Lord, marami pong salamat dahil sa umagang ito ang espesyal na araw para sa amin na ika'y papurihan at ika'y itaas, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Salamat, Panginoon. Maging iyong tagapagsalita, Lord. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa Kanya at may bahagi ang iyong mga salita sa umagang ito. At marinig, Panginoon, ng aming mga kapitbahay dito sa building na ito, Diyos, na ikaw, Panginoon, ang siyang hari at hari ng mga hari, Panginoon. Na ikaw, Panginoon, ang ipinapakilala namin na ikaw, Panginoon, ang tunay na Diyos. Wala nang iba kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito muli. Patuloy ka namin itinataas sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Narito yung magsabi, Amen. Amen. Hoy, may bisita tayo. Dumako na po tayo sa ating pagpapasalamat, mga kapatid. Sabi nga, ang pagpapasalamat ay hindi po tayo magsawa sapagkat iyon po ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pasalamat sa umaga, sa paggising sa umaga ay binigyan ka na panibagong araw hanggang sa susunod na araw, hanggang sa tayo ay mawala sa mundo na ito. Hindi po dapat tayo mawala ng pagpapasalamat, di ba? Ang pagpapasalamat ko lagi, madaling araw ay alas 3 ng madaling araw. Pag hindi naman, alas 2. Di ba? Siyempre, namulatan ko na pagising ko, nakita ko muli ang kanyang gawa, di ba? Kanyang gawa ng sanlibutan na siyang dahilan kung bakit tayo naririto sa mundo na ito. Sabi nga,
Siyempre ako muna salamat pala sa mga nagla-live, pwede. Sa mga nagla-live, walang sawang pakikinig. Ito po ay kalugod-lugod po yan sa Panginoon. Kung baka sana nag-iipon kayo ng kayamanan sa langit at kayamanan dyan sa puso nyo. Maraming salamat sa walang sawang panunod sa Disciple at Jesus Christ dito sa aming church na ito. Siyempre, sino po ang unang magpapasalamat? Si Brother Ramon, magpapasalamat. Di ba? Pag-gising sa umaga, di ba? Nakita muli yung mundo na ginawa para sa ating lahat. Pasasalamat po sa Panginoon. Mabuti man o masama, lahat ng struggle sa buhay, huwag nating itago yan. Ang lahat ng yan ay paraan ng Diyos habang tayo'y lumalakad sa sanlibutan ito bilang dayuhan. Walang Kristiyano na masarap ang buhay habang siya'y nasa ibabaw ng mundo. Kaya nga sabi ng awit, ang mga tunay na matuwid sa harapan ng Diyos ay maraming pagdurusa. Pagdurusa na yan, kasama ang pagsubok, maraming bagay na minsan di natin naiintindihan, pero ang lahat ng yan ay paraan ng Diyos. Sa akin lang po, pagising ko kanina umaga, pagbukas ko ng pinto, sabi ng kapitbahay ko, Pastor, hindi kayo sumalubong? Kanino ka po? Kanino ako sasalubong? Sabi, Pastor, ano naman po kayo? Pilisok ko. Sabi ko, kanino nga? Sino sasalubungin ko? Sa Panginoon, ibig sabihin magsimba ka. Sabi ko, Sister, bago ko. Parang ang bago ng bago eh. Ako, Kristiyano kami. Biblical kami. At hindi kami, pinalaya na kami ng Panginoon yan. Kaya nga, sinabi kahapon, sino ba'y nagturo ng mga ilang wika, sabi na, it is finished. Naganap na. Hindi mo na kailangan mag-ambag pa, salubong-salubong. Wala kang naiambag sa Panginoon, yung matapos niya, yung hindi nagawa ng tao dahil sa kainaan ng laman, maging ang mga Hudyo, hindi nagawa yun, ito pa rin ng 10 utos. Kasi nakita ng Diyos na mahina talaga ang tao, inihandog ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya sinabi ni Jesus, naganap na. Hindi mo na kailangan yung taon-taon magpapapako sa krus, kahirapan mo sarili mo, hagupitin mo, tapos kung ano-ano mga ritual ng simbahan ang gagawin mo. Hindi, yung tapos na. Ang turo ng Panginoon sa atin, pananampalataya. Yun na sabi ko sa kanya. Ipalibasa kasi, hindi naman natin yung tinataas. Hindi bukas ang kanilang kaisipan. Sabi ng Bible, sila ay makasanlibutan pa rin. Alipin pa rin sila kung ano ang traditional, kung ano ang kinagisna ng kanilang ninuno. So ang akin lang po, salamat at isang matagumpay na nailaos natin ang gawain ng 7 wika. Ang nakakalungkot nga lang, nung umalis din ako, nalulungkot ako. Bakit? Kasi meron tayong mga kapatid sa pananampalataya, hindi nakadalo. Meron din naman nakadalo na tinaguhi ang tagapagturo, pero hindi nakikiduan pala. Nairaos sila yung kanilang islat, yung isa umalis, yung pala may hidwaan. So ako po kahapon, sabi ko, hindi ba nila nagit yung aking unang wika? Sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Malinaw yun, yung 2 pastor. Di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya nga ang hamon ko, di ba? Ang Diyos mayaman sa awa, pinatawad tayo sa kasalanan eh. Lubog tayo sa kasamaan, pinatawad tayo. Ito ang hamon ko. Kaya mo bang magpatawad sa iyong kapwa? Kaya mo bang magpatawad sa iyong kaaway? Gawin mo! Alam mo sa amin, di ko tinataas si Pastor Alan. So, salamat. Madalas kami ni Pastor Alan, nagbabangayan. Di ba? Pag nagbabangayan kami, di kami magkasundo.
Hindi yung nagbangayan kami, di na kami magkikibuan. Hindi, maya-maya lang, hindi ko pasensya na ha. Sabi mo ni Pastor, palibasa malalim pang unawa. Wala yung bro. Hindi kami nagtatanim ng galis sa dahil sa isa. Bagamat minsan nagkakatampuhan kami, di maiwasan yun eh. Pero, agad akong humihingi ng paumanin kay Pastor. Pastor, pasensya niyo po. Sagot ni Pastor, wala yung bro. Parang others ka sabi mo eh. So, salamat. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Lahat ay umiikot, ipinapaunawa niya tayo. Kasi, bago tayo umakyat, doon sa sinabi ng paraiso, aba walang aakyat doon na hindi tutuwirin ng Diyos. Walang aakyat doon na mayroon kayong hidwaan. At hindi pa pwede akita sa paraiso na, pag nandito ka, kaaway kita. Walang ganun. Aakyat tayo sa paraiso na matuwid, malinis. Salamat po. Amen. Mga kapatid, sabi nga lang nasusulat, magkabasa niyo sa, ibigin niyo ang inyong kaaway. Kaya nga ako mapalad kasi kahit may marami nagagalit sa akin, ay, patawarin mo sila, Panginoon. Kasi yun ang tinuturo sa atin, di ba? Huwag po tayo magtanim sa ating pagkapwa. Sabi nga, mahalin ang kaaway eh. Sino ba nakantampuan natin? Mahalin po natin ang ating kaaway katulad ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Diba? Kasi pagka ikaw may tampo, may galit, walang kapayapaan sa isipan mo. Bakit? Kasi lagi kang, ay siya ganito. Hindi po, bawal po ganyan, hindi po ganun. Ako nga, pag nagtatampo ako, hindi ako nakakaramdam. Simula na naging bonagin ako, hindi na ako nakakaramdam ng pagtatampo, pagkagalit sa sarili ko. Kasi naiintindihan ko naman kung bakit sila nakakaganon. Kasi hindi natin sila kauri. Diba? Ang nakakaunawa lang yan, yung katulad natin na mananampalataya, na malawak ang ating pag-unawa. Sabi nga mapapalad po yung mapalad, yung magpapakumbaba sa tayo. Ang pinakamagandang talaga sa Panginoon, lagi kang nagpapakumbaba sa inyong sarili. Yan ay kinalulugdan ka ng ating Panginoon. Yung kahit naman sabi nga, inaapi ka, nagpapakumbaba ka pa rin sa kaway, mapalad ka pa, mga kapatid, sapagkat makikita mo ang karya ng langit. Ganun po. Next po, syempre si Brother Jerry, magpapasalamat po siya. Aida, salamat. Si Nanay at si Sister Karina. Parang naluhula pa ako sa ngipin kasi masakit pa. Pero salamat sa Panginoon. Nung linggo, di talaga makapag-usap. Sinabi ko na kaya kasi wala si Sister. Kasi naano siya eh. Ang ngipin ko na tibag, tapos nagkaroon ng kuting pagkain na kagat. Eh nag-uudyok pa yung mga anak ko ng ganun meron dyan. May mga dyan. Ay nako. Ayun. Nadali ako. Kala ko meron ng problema. So yan. Salamat sa Panginoon kahit isang linggo na ako nakapagtinda. Kapon isang bisis. Pero nakabinta isang sapatos. Yan. Kaya sayo daragdagang maraming utang. Alam mo, nagkakautang ko. Pag nagdala na sapatos doon, sabi ko, next na lang, wala pang di pa napagtinda. So, hirap, no? Pero, sa totoo lang, ang salita ng Diyos ay mahiwaga. Okay? Napakahigawa. Ito, mag-alaw ng verse. Sa Kawikaan 10, kita sa 9. Ang namumuhay ng tapat ay pinagharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. So, nakuha nyo? So, ang nakuha rito yung kung natin minsan dadayain natin ating sarili. Kasi, minsan pag sobrang sa dinadaya na natin, yun nga, sa madaling sarap, pag niluloko. Pero ang pinagdadayain, pag dinaya natin sarili, nandyan po yung may nalalaman mo tapos parang isip mo nagiging naging virus. Alam mo, pag hindi natin darami yan. Isang masabi mo lang, bakterya, kakalat po yan. So, tulad sinabi ni Pastor Ramon, na napapansin niya. So, may nakakalam sa bagay sa problema yan. Sabi ko, hindi alam ni Brother Ramon ang dahilan yan. Kaya nasasabi niya, bakit ganun? Kaya nga, pag-ibig maling kaaway. Napakahirap yun. 6 mga anak ko, yung 3 ko kaaway.
Dalawang anak sa akin ng bugbog, isang anak ko babae, pinagmumura ako. Ang hirap nun, di ba? Para susuko na ako. Sabi ko, hindi ko susuko diyan. Kasi sa'yo na ako eh. Dating ang panahon yan, kaya nga dating ang panahon yan, may bakteryan na dapat lulutasin. Isa man sa atin madaya, dinadaya sa akin. Kahit ako dinadaya ko eh. Sabi ko ng vertigo, ayaw ko minom, napainom talaga nila ako. Hindi ko makaharap ang tao. Mga anak ko di ko makaharap na. Kasi bakit Christian na ako eh. Anong tawag doon? Makasilimuha ka sa mga tao. Hindi mo makakausap sila pag hindi mo ulang alak yan. Tama ba? Kasi ako pag gano'n, lalis ako. Wala ang ginagawa si Papa, di naman yung mayaman. Pero beta. Hindi lang ng purpose kasi may hinahanap ako may sakit para matulong mapagaling. Yan ang purpose eh. Pero totally naman talaga, nakapagaling ng Panginoon yun eh. Parang inutosan ka putang ganito. Di ba? Parang yun ang kalayaan natin, yung ibig natin, sige, tulungan natin siya. Kahit nga ako, nabibigay ko gano'n eh. So yan, mayroon pong problema, may problema, ngayang virus eh. Si sister, sorry sir, sabi nga ni sister, alam na sabi, Brother Jerry, huwag ka naman manirmon. So hindi nagsisunod kasi minsan kayo na kumagano, hindi po sir mo, yung papaalala sa mga nangyayari. Kasi ang church natin dito, pinangalagaan natin ito. At tandaan niyo iingatan si Pastor Alan. Sabi nga ni Pastor Alan, ito malapit to, ang nakikita ni Brother Jerry, hindi nakikita ni Pastor Alan. Sabi ko, ano ba yun? Nakuha niya mga salita ko. Salamat ako nakapagsalita kahit masakit ako. Kanina nga nagdugo, sabi ko na ako may kalaban. Manundugo kasi nasagi naman. Hindi Pastor, sabi ko nga, di mo narinig na sabi ko, ang ngipin ko natibag, nakagat ang dila. So ang dumudugo dila, hindi po ang ngipin. Okay. Kaya yun, sige, salamat po, yun po yun. Alam mo, pag may bakterya, nagiging virus, kaya labanan natin yan. Kaya sabi nga ni pag-ibig mahirap. Ay yung mahalin mo yung kaaway, napakahirap. 3 anak ko, baka sabi ko, huwag naman yung 3 maging kaaway ko, hatian na to eh. Kaya pag may Bible study, yung anak ko, mahawak ng Bible yun eh. Hindi po siya. Sabi ko dating ang panahon yan, mayroon talaga. Kaya nga pag may sila din pagtawag, sabi ko nung araw, Bible study dito. Pero gusto ko sa pastoran, sabi ko, baka naman, inisip ko, kaya ito, mga to eh. Kumbaga sa Egyptian o Babylonia, mga Israelite, baka naman mabulabog. Di ba? Kasi alam mo ng topic. Alam mo natin yan, di ba? So, ibig sabihin, ingat-ingat tayo. Di ba? Kaya nagpapadalang Panginoon doon na maganda. Kaya nagpapasalam kay Joel, napagandang topic niya. Nagustuhan ng mga anak ko. Ibig sabihin, salita ng Diyos, magkakapatid tayo. Nakuha nyo? Dati lang panahon yan, papasok tayo dyan. Kaya huwag lang kayo kaya alam mo, napakahirap sila. Bakit ganun ganito? Tawag si Pastor Ramin. Invite ko dapat, ko nasa Bible yung pamangking ko. Naka-ready lang sila dyan. Inaantay lang yung hudyat. Kumbaga sa kalabanan tayo kasi tayo, manampal tayo. Labanan tayo eh. Dati yung panahon yan, baka umupo. Sabi nga dito, marami nang uupo dito yan eh. Kaya lang iniisip ko, yung pagpakain nga, Pilipino Lord, pagdating linggo, ito magpakain. Eh, paano naman ako ito, mayroong problema. Diba? Kasi, pagkagutom, nahihirapan sila bumalik. Kailangan yung katawan natin malusog, tama ba? Spiritual, busog, ay yung katawan natin. Baka pagalis na bumalik. Nakuha nyo? So, salamat sa Panginoon sa habang Sister, nanay! Nay, halika nay, miss you, nay. Salamat, nay. Halika, nay. Salamat ka, nay. Nandito ka muli. Praise the Lord, papasalamat ako sa Panginoon dahil ang schedule ko sana Biyernes ako maligo. Kaso lang, likat yung daliri ng paa ko, akala ko maputol na, nalukot talaga, inano ko. Sabi ko, bahal na sa wado na ako maligo, bahala nang mangyari, bahala ng Panginoon sa buhay ko. Pumunta, Sir Karing, maligo muna ako, Sir Karing. Salamat ako sa Panginoon talaga, kaya para ako nabunutan ng tirik. Bumaan ang katawan ko, parang nawala yung karamdaman ko. Salamat, Panginoon. Wala na akong problema. Ang problema ko na lang itong baka bumalik itong hingal. Babalik-balik ito. Salamat, Panginoon. Salamat.
Amen. Ngayon na sa Alas po na si Sister Karina. Puri ng Panginoon sa umagang ito, ako pinagpapasalamat na kahapon na nakakagalak, nakakatuwa dahil napagtagumpayan natin kahapon ang tinatawag na 7 wika ng ating Panginoon. Narito sila, may bisita po tayo, si Nanay. Salamat dahil si Mother nandito kahapon, yung na-invite ko na 3, isang binatibyo at least 2 mga nanay. Salamat po dahil napaunlakan nila ang 7 wika at narinig nila ang salita ng Diyos sa buhay nila. Kaya nagpapasalamat sa kalakasan, kagalakan, ang mga anak ko. Siyempre, di ba, narito tayo dahil may buhay pa tayo, may ginagawa pa tayo para sa ating Panginoon. Di ba? Nakakalungkot nga din, may mga sikat na ngayon nang namatay na, di ba? Yung ating sinasabi superstar dito sa mundo nito, pero wala na siya, di ba? Si Nora Honor, yan. Sikat dito sa lupa, pero hindi natin alam kung sikat siya sa kabilang buhay. Di ba? Lahat ng mga sabi nga, wala tayong maidadahilan pa para sa ating Panginoon dahil ang lahat ng ito ay kontrolado niya tayo. Di ba? Kontrolado niya tayo. Wala tayong magagawa sa ayaw natin sa hindi. Aalis talaga tayo sa mundo ito na wala tayong inaasahan. Pero may pag-asa tayo ng ating Panginoon na magpatuloy lang tayo sa kanyang paglilingkod. Di ba? Kaya nakaka-assure tayo na mayroon tayong mapupuntahan. Mayroon tayong assurance na may makakamtan tayo sa buhay na walang hanggan. Yun ang binibigay ng Diyos sa atin. Yung mga taong